Napakasarap magkaroon ng isang kaibigan. Isang katuwang na pwede mong pagkatiwalaan. Isang kaibigang palaging nariyan sa lahat ng oras. Pero, ano ba ang ibig sabihin ng pagkakaibigan sa mga kabataan? Once na nagkaroon ng kaibigan, sobrang halaga sa'yo to. Kasi dito bukod sa pamilya mo, magkakaroon ka pa ng another na pamilya. Pamilya na pwedeng sumuporta sa'yo, tumulong sa'yo sa kahit anong bagay. Ang pagkakaibigan para sa akin ay ito yung kung saan pag nakikita mo sila, doon ka nakakahanap ng kasiyahan, ng kapanatagan ng buhay o ng pakiramdam. Para sa akin, ang pagkakaibigan ay di nasusukat sa material na bagay. Ito ay kumbaga binigay ng Panginoon upang patibayan ang bawat relasyon sa atin na siyang nagbibigay sa atin ng kasiyahan sa bawat oras at nakakasama natin ito, ang mga kaibigan natin ito, sa lungkot, sa ligaya at sa kahit anong bagay na hindi natin matutumbasan ng kahit anong material na bagay. Sa panahon ngayon na instant na at unlimited pa ang madaming bagay, ibinibigay mo pa din ba ang buong tiwala mo sa Diyos? Bilang isang kabataan, paano kaya natin pinapakita ang pagtitiwala natin sa Diyos? Ako po si Bishop Milo at ang lahat ng ito ay tatalakayin natin dito sa #blessings. #blessings. Our lives are gifts from above. #blessings. You fill our hearts with love. #blessings. Our lives are gifts from above. #blessings. You fill our hearts with love. Joy, peace, patience, these are things that matter. Kindness, goodness, longanimity, mildness, faithfulness, modesty, sides, continence, and chastity. Diyos naming Ama, inihahabili namin sa iyo ang lahat ng mga kabataang lalaki at babae sa buong mundo, lalong-lalo na ang iyong mga naliligaw ng landas. Kaisa na kanilang mga suliranin, mga naisin, pangarap sa buhay at pag-asa. Lingapin mo sila ng may pagmamahal at gawin silang mga manggagawa para sa kapayapaan at tagapagbuo ng pagmamahal ng kabihasnan. Tawagin mo sila na tumugon at sumunod kay Jesus na iyong anak. Naway maunawaan nilang magbigay ng buong sarili para sa iyo at sa sangkatauhan. Gawin mo silang magiting, matatag, bigyan ng lakas sa pakikipagtunggali at pagharap sa lahat ng hirap sa buhay. Pakinggan mo kami, Panginoon, sa aming panalangin para sa mga kabataan. Naway samahan sila ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Panginoon at ating ina sa panahon ng tukso, at bahaginan nawa niya kami ng lakas ng loob na ibigan ka, o Panginoong aming Diyos. Tulungan mo nawa na maintindihan namin ang pagtawag na ginawa mo sa amin upang iyong tunay na pag-ibig ay dumaloy sa amin. Amen. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, nagpasabi kay Jesus ang mga kapatid na babae ni Lazaro, "Panginoon, ang kaibigan mong minamahal ay may sakit." Ngunit nang marinig ito ni Jesus ay sinabi niya, "Hindi magwawakas sa kamatayan ang sakit na ito. Nangyari ito upang mapangaralan ng Diyos at sa pamamagitan nito'y maparangalan ng anak ng Diyos." Mahal ni Jesus ang magkakapatid ni Marta, Maria at Lazaro. Gayunmay, pinaraan pa niya ng 2 araw matapos mabalitaang may sakit si Lazaro bago sinabi sa kanyang mga alagad, "Magbalik tayo sa Judea." Pagdating ni Jesus, nalaman niyang 4 na araw nang nakalibing si Lazaro. Nang marinig ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito, ngunit si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, "Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayon ibibigay sa iyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya."
Muling mabubuhay ang iyong kapatid, wika ni Jesus. Sumagot si Marta, nalalaman ko pong siya'y mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay. Sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin, kahit mamatay ay mabubuhay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Opo, Panginoon, sagot niya. Nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paparito sa sanlibutan. Si Jesus ay napahimutok. Saan ninyo siya inilibing? Tanong niya. Sumagot sila, Panginoon, hali kayo at tingnan ninyo. Tumangis si Jesus, kaya't sinabi ng mga Hudyo, talagang mahal na mahal niya si Lazaro. Ngunit sinabi ng ilan, nakapagpadilat ng bulag ang taong ito. Bakit hindi niya nahadlangan ang pagkamatay ni Lazaro? Muling napahimutok si Jesus pagdating sa libingan. Ito yung yungib na natatakpan ng isang bato. Alisin niyo ang bato, sabi ni Jesus. Sumagot si Marta, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. 4 na araw na siyang patay. Sinabi ni Jesus, hindi ba sinabi ko sa inyo na kung mananalig ka sa akin, ay makikita mo kung gaano katikila ang Diyos? At inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus at ang wika, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako. Alam kong lagi mo akong dinirinig. Ngunit sinasabi ko ito dahil sa mga taong nasa paligid ko, upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Pagkasabi nito, sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka! Lumabas nga si Lazaro. Napupuluputan ng kayong panglibing ang kanyang mga kamay at paa, at nababalot ng panyo ang kanyang mukha. Marami sa mga Hudyong dumalaw kay Maria na nakakita sa ginawa ni Jesus at nanalig sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ngayon pong 5 linggo ng Kuresma, katulad po ng mga nakaraang ebanghelyo, medyo mahaba po ang paglalahad, may magandang kwento, may personalidad, nakapupulutan na naman ang aral. Kung babaliktawan natin yung 2 linggong nakaraan, yung unang personalidad po ay yung babaeng Samaritana. Nung nakaraang linggo, yung bulag na napagkalooban ng malaking himalang nakakitang muli. Ngayon naman, sa unang tingin parang kagimbal-gimbal. Patay, binuhay. At ito po yung kwento ni Lazaro. Sabi nga po wala ang Panginoon nung ito'y nagkasakit at tuluyan ng namatay. Nandun yung panaghoy ng mga kapatid, si Maria at si Marta. At nung dumating nga si Jesus, nasabi nga ni Marta, naku Panginoon, kung ikay narito, hindi nagkaganito ang sitwasyon. Hindi namatay si Lazaro. At pati si Jesus apektado. Dito nga, nakakatawag pansin. Pati ang emosyon ni Jesus ay hindi maitago. Nandun din yung kanyang malalim na kalungkutan. Siya'y matindi ding napaiyak dahil mahal niya si Lazaro. At eto nga, pumunta sila dun sa tumba kung saan inilibing si Lazaro. Di ba ang mga patay noon, kapag pinasok na at nilagay na sa kanilang libingan, binabalot pa yan. Tapos sinasara yung libingan. Dahil alam naman natin ang namamatay, ang bangkay, kahit balutin mo, bumabaho. Pero tignan mo nga naman,
Sabi ng Panginoon, Lazaro, lumabas ka. Nung natanggal nga yung batong nakatakip sa libingan, lumabas si Lazaro. Siguro gulat na gulat yung mga tao, baka natakot pa nga. Nabuhay ang isang namatay na. May aral po ito para sa atin. Katulad din po ng nakaraang mga kwento, ang tinutukoy po nito ay mula sa kasalanan at kamatayan. Nais ng Panginoon, tayo ay makalaya at mauwi sa biyaya at buhay. Maraming tao, ang katulad ni Lazaro, maaring nalugmok, nadapa, nalunod, namatay, at nalibing na dala ng kasalanan. Yung iba, hindi na makaahon, hindi na makaalis. Katulad ka ba nila? Hindi natin kayang mag-isa. Si Jesus, kapag alam niya, may mahal siya, nakalugmok, nakalibing sa kasalanan, hindi siya makatitiis. Maaring katulad ng naranasan ni Lazaro, eto si Jesus sisigaw, babanggitin ang iyong pangalan at sasabihin, lumabas ka, mabuhay ka, matamo mo ang buhay na walang hanggan. Yan ang mensahe ng Kwaresma. Gusto ng Panginoon, tayo ay maligtas. Gusto ba natin? Nandyan lang si Jesus. Nag-aantay at ginagawa na tayo ay makalaya, tayo ay makaahon, tayo ay maligtas. Sana sabihin na natin na nais natin at matamo natin hindi lamang pagbabagong buhay, kundi pagpapanibagong buhay na magdudulot din sa ating kapwa ng buhay Diyos na ninanasa nating